Ito ang diskarte na hindi pa alam ng ibang vulcanizer. Ito po, panoorin nyo po, gagawa tayo ng pangsapin sa rim. Yan, nag-cut tayo ng interior na sinukat natin sa kanyang rim. Tapos gugupitin natin ng paganito para maigamit natin na pangsapi dyan sa mga rayos niya. Yan, ganyan lang po ang paggupit niyan. Pakurbada lang dyan sa may kantuhan niya. Yan. Tapos, gugupitin natin yan ng pabiyak para bumilog siya. Ganito po, oh. Diba ganyan siya? Igugupitin natin yan sa gitna. Bibiyakin po natin yan para mabilog na siya. Ganyan po ang paggawa ng rim flaps. Ito po yung mga kantuhan na ito ay gugupitin natin yan. Yan, gugupitin natin para pagka nilagay natin dyan sa kanyang rim mamaya, ay hindi po kakalat yan, hindi uusli, hindi kakalso sa gulong. Ganyan po, ginugupit natin. Tapos bubutasan natin yan para dun sa may rim na may butas din. Ganyan. Tapos ikabit lang natin yan ng paganito. Yan. Pwesto natin, tapos unatin ng konti. Yan. At saka iayos. Pag naayos na yan, yan. Ikakabit na natin ang gulong. Yan. Isa sa mga matutunan ito ng mga tireman na sa ganitong paraan ay makagawa sila ng rim flaps. Ayun, ginigitna natin para maayos talaga siya. Yan, gigitna natin para hindi siya iipit sa labi ng gulong. Kaya yan, ginigitna talaga yan. Ayos na po. Maraming salamat po. Peace.